Pagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating prayer meeting. Ano po, bago po naman natin umpisa ang ating prayer, uh, balik-balikan po natin yung tinuro sa atin ng ating mga pastor this week. Ano po, ito po yung 6-week reminders from Galatians. Number 1 po, tinuro po ni Pastora Mean, don't live for approval of others. Tinuro po ni Pastor Maya, you are not defined by your past. Number 3 po, tinuro po ni Pastor Iwan, your work is in Christ, not your job or education. Number 4 po, you are no longer a slave, you are now a child of God. Number 5 po, at tinuro po ni Tito po, Pastor Ayan po. Don't be led by feelings and emotions, be led by the Spirit. Number 6 po, don't grow weary while doing good. When the time is right, you will reap what you've sown. Ito po yung topic natin. Tutuloy ko lang po yung number 6. Ano po? Ito po yung sabi nga po dito sa Galatians chapter 6 verse 1 and 2, verses 1 and 2. Mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayon, paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Amen po. Ito po yung magtulungan sa mga pasanin. Amen po. Ang bawat isa sa atin, hindi kanya-kanyang pinagdadaanan. Ano po? Iba nga lang po ng problema. Amen po. Pero sabi po dito, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ay magtuwid sa Kanya. Amen po. Kahit po ako, kahit sino po sa atin na minsan po ay nagkakamali. Dapat po andun po yung willingness sa heart mo na magpakorek. Amen po. Yun po ay kasama po sa paglilingkod na hindi naman po talaga perfect ang mga lingkod ng Diyos eh. Dumadaan po yan sa testing and trials. Ano po? Kailangan lang po dumating yung time na kailangan naman po tapikin po naman natin ang bawat isa. Bigyan po natin encourage po natin. Amen po. Sabi nga po dito, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa sa gayong paraan ay matupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Amen po. Sa time ng failure, amen po, dumarating po yan sa mga lingkod ng Panginoon. Amen po. Andun po yung kamustahin natin. Kamustahin mo siya. Magkamustahan tayo. Amen po. At magkaroon po tayo ng encouragement sa isa't isa at buhatin po natin yung bigatin ng ating mga kapatid. Amen po. At huwag po natin siyang itulak pababa. Sabi nga po, hapatin natin siya pataas. Amen po. At pareho po tayong magtulungan, pareho po tayong mag-angatan. Amen po. Para po matupad ang kalooban sa atin ng Panginoon. Amen po. Dito po sa verses 9 and 10, sabi nga po dito na kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ito po tinuro ni Pastor Ayan po. Ano po na magtanim lang po tayo sa kapatid natin. Magtanim po tayo sa mga lingkod ng Panginoon. Magtanim lang po tayo ng magandang asal, ng maayos na treatment, na magandang pakikitungo. Tanim lang po natin siya ng magandang salita. Amen po. I-bless mo siya ng kapatid. Kaya mo yan. Yung tapikin. Minsan po, alam mo po, ang mga lingkod po ng Panginoon na, lalo pa mga pastor natin, mga worker,
yun po ay dumadaan po yan sa mga testing and trials. Kailangan po na nila ng encouragement. Kailangan po natin sila ipag-pray, ipanalangin. Ano po, sabi nga po dito ni Pablo, sabi nga po dito sa 3 John 2, Beloved friend, I pray that prospering in rejoice in the Lord always. I say, sabi nga po sa Thessalonians chapter 5 verse 16, be joyful always, continually. Ano po yung gusto po ni Pablo na habang naglilingkod tayo, dumadaan sa persecution, magpayakasan po tayo, maglingkod po tayo ng may joy. Amen po. Mahirap po talagang ang buhay ng mga manggagawa ng Panginoon, ng Diyos. Amen po. Diba po, binigay na po nila yung buhay. Sabi nga po dito, ay to die is gain. And ano po, sinasabi po ni Pablo, na basta po sa Panginoong Yesus, ay alay niya ang buhay niya. Basta po sa Panginoong Yesus. Dahil andun po yung joy. Amen po. Hanggat andun yung joy, magpatuloy lang po tayo. Diba po, ito po si Bando. Magpalang gabi po sa bawat isa. At praise the Lord po. At meron naman po tayong bagong natutunan sa mga nakalipas na araw. At ito po ay ang paalala mula po sa grasya po. At nakaka-bless po yung mga teaching po ng mga pastor po natin. At ang share ko po sa inyo ay ang unang Thessalonica chapter 5 verse 17. At ito po ang sabi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Alam niyo po, at simula po nang tayo po ay nakipag-isa sa Panginoong Jesus, ay nag-start na po yung ating mga battle po. At dahil po sa kagandahan po, dito po sa atin, sa Rema, ay lagi po tayong natuturuan sa everyday po na Bible study natin, gaya po na nakalipas na araw, ay malaking bagay po yung mga natutunan natin po. At bilang isang bagong nilalang ay hindi po tayo pwedeng magpaisi-isi lang po. Kailangan po, aside po sa ating binasa, ay palagi kayong manalangin. Bakit po? Kasi alam niyo po, ang kaaway po ay dahil po sa tayo po ay nakalaya na sa kanila, ay gagawa ng paraan yan para po tayo ay habulin, wasakin, patayin, di ba? Yun naman po ang plano ng Diablo, ng kaaway. Tayo po ay muling ibalik sa kung saan sa dati nating kalagayan. Pero ngayon po, na tayo po ay isa ng bagong nilalang, na dahil po sa tayo nakipag-isa na sa Panginoong Jesus, ay tayo po ay malaya na. At dahil po doon, hindi po tayo pwedeng magpaisi-isi lang. Kailangan po na, sabi po sa ating binasa, palagi tayong manalangin. Bakit po? Kasi po, alam nyo po, aatake po ang kaaway. Hindi po tayong walang panalangin. Kaya nga po dito po sa atin sa Rema ay tinuturuan po tayo na hindi po tayo pwedeng walang panalangin sa araw-araw. At dahil po yung po nagpapalakas po sa atin Sabi nga po dito sa Matthew 26:41 na magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang spirito ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So dito po siya sabi na kailangan alerto po tayo. Kailangan po tayo nagbabantay. Lagi po tayo nanalangin. Bakit po? Ang kaaway po natin ay hindi po mga tao, may mga kapangyarihan. Pero kung naman po tayo mag-alala na kahit po na sila ay may kapangyarihan, dahil po sa ating pananalangin, sabi naman po sa Matthew 16:19, na ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ang ipagpahintulot mo sa lupa, ay pahintulot sa langit. Na kung tayo po ay nasa perpektong kalooban ng Diyos, na kung tayo po ay parating nananalangin, ay nandun po yung kapangyarihan na meron po tayo na anuman ang ating talian dito sa lupa. Tatalian sa langit. Ang ipahintulot natin sa lupa, ay papahintulot sa langit. Kaya po, kung tayo po ay patuloy na merong connection sa Lord, kung tayo po ay may regular na pananalangin, nandun po yung katiyakan na mapuprotektahan po tayo ng Diyos, at nandun po na lagi po tayong malakas, na every time na atake po ang kaaway, ay nakahanda lang po tayo at handang
i-review kung ano po mga plano niya. Sapagkat dalawang bagay lang naman din po yan na yung ang isang Kristiyano ay inaatake. Una, ay wala sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, ay nasa kalooban ng Diyos. Na kung tayo ay nasa kalooban ng Diyos, na siya ay aatake, ay meron po tayong kakayanan na para po ito ay supilin o talian ng mga plano niya dahil po sa ating panalangin. At yun po ay nagagawa ng daily prayer po natin. Kaya magpatuloy lang po tayo na mayroong panalangin na totoo naman po na everyday na sa umaga pa lang sa pagising natin, battle na po yun kung tayo po ay mananalangin o hindi, di ba? Doon pa lang sa pagkakataon na yun, ay battle na. Pero espiritu po ng kalakasan ay binigay po sa atin. Na kung tayo po ay magpapalakas, mananalangin, patuloy po lalakas po tayo. Kung tayo po ay patuloy na mananalangin, ang kaaway naman po ay hihina ng hihina. At kaya nga po na kung tayo po ay patuloy na regular na nanalangin, ang kaaway po ay pahina ng pahina. So yun po ay nagagawa ng ating pong araw-araw na pananalangin. Po. Kaya pagpatuloy po tayo, magpalakasan, manalangin, at ando po yung katiyakan na nakatagumpayan po sa bawat isa na isang bagong nilalang, may bagong kalakasan. At yun lang po yung mai-share ko sa inyo. Nandito po si Sister Girlie para po sa pagpapatuloy. Sa pong mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Nawa po ang bawat po sa atin ay nasa maayos na kalagayan. Ano po? So, ang ibabahagi ko po sa inyo ay doon po sa 1 Kings chapter 3 verse 5 to 15. Ito po yung story ni Haring Solomon na nung siya po ay naluklok na hari, kapalit po ni Haring David. Dumating po yung time, basta po sa inyo sa verse 5, sabi po niya dito, kinagabihan, samantalang siya naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya si Yahweh sa panaginip. At ang sabi po, ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. At ang tugon po doon ni Haring Solomon sa verse 9, sabi niya, bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilayan ng masama at magaling, sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki. Alam niyo po, dito po sa story po ni Haring Solomon ay siya nga po ay luklok na hari, kapag po ni Haring David, at dumating yung time na siya ay, sa kanya pong panaginip, siya po ay kinausap ng Panginoon at tinanong sa kanya na ano yung ibig mo, ano yung gusto mo. At alam niyo po, nakaka-bless po yung si Haring Solomon, nung tinanong siya ng Panginoon, ano po yung hiningi niya? Yung wisdom. Amen po. So bakit po kaya wisdom ang hiningi na ni Haring Solomon? Sa kabila na pwede po siyang humingi ng kayamanan, katanyagan, kapangyarihan. Pero ang hiningi po niya ay yung wisdom. Sabi niya, maganda po sa English translation, sabi po niya dito, give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. Kasi alam po ni Haring Solomon yung bigat ng responsibility na haharapin niya bilang hari. Alam niyo po, sabi po doon dito po sa pinag-aralan po natin, andun yung sabi niya, Panginoon, ako ay napakabata. Sabi niya, I'm just a little child. Sabi niya, wala akong karanasan. Pero siya ay pinili para maging hari. Ngayon, tinanong po siya ng Panginoon, sabi niya, ang sabi po niya ay bigyan niyo po ako ng discerning heart. Ano po ba ibig sabihin ng discerning heart? Ang sabi po dito, ang discerning heart, sabi niya, is the ability to choose between right and wrong. At alam niyo po, nalugod ang Panginoon dahilan sa ang pinili niya ay, ang hiningi niya po ay ang karunungan. At alam niyo po, nung binigay ng Diyos sa kanya ang karunungan, at hindi lang po yung karunungan ang binigay sa kanya ng Panginoon. Binigay pa rin po ng Panginoon kay Haring Solomon yung mga bagay na hindi niya hiningi. Ano po yun? Yung kayamanan, yung honor, yung kapangyarihan, yung katanyagan. At kung babasahin niyo po yung story po ni Haring Solomon, siya po ay naging tanyag dahilan doon sa wisdom na binigay sa kanya ng Panginoon. Dumating po yung time na siya ay pinupuntahan ng mga hari para alamin yung mga kayamanan niya, para makinig doon sa wisdom na binigay sa kanya ng Panginoon. Amen po. At alam niyo po, bakit po ba wisdom ang binigay sa kanya? Bakit wisdom ang hiningi niya sa Panginoon? Ngayon, unang-una, hiningi niya yung wisdom upang mapahamalaan niya ng maayos yung kanyang mga tao. Amen po. Sabi po niya doon sa verse 5, sa verse 7, sabi niya,
I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Alam niyo po nung time na yon, si Haring Solomon ay 30 years old. 30 years old na po si Haring Solomon, pero andun po yung childlike na yung humility na sabi niya, Panginoon, napakabata ko pa. Wala akong karanasan, wala akong experience. Andun yung pagpapakumbaba niya sa harapan ng Panginoon. At alam niyo po, nalugod ang Panginoon doon sa humility ni Haring Solomon. At yun nga po, dahil po doon ay ibinigay ng Panginoon yung mga bagay na hindi na hiningi, yung wealth and honor. At dahil po doon, si Haring Solomon ay naging tanyag sa buong Israel. Amin po, sabi po niya dito, never discount the value of wisdom. Dahil ang wisdom is the most valuable characteristic of leadership. Kaya nga po tayo po sa ating pong pananalangin, lagi po tayong humihingi sa Panginoon ng wisdom every day. Sa lahat po ng ating mga desisyon na gagawin sa araw-araw po ng ating buhay, lagi po tayong humihingi ng guidance sa ating Panginoon. Kasi sabi po sa James 1:5, kung tayo po ay nakukulang ng karunungan, tayo po ay humingi sa Panginoon at siya po ay sagana na nagbibigay sa atin ng karunungan. Amen po ngayon, sabi po niya dito, all prayers should come from a humble and surrender heart. Amen po. Sige po, yun lang po tayo po ay mag-worship. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasahan, pagkat sa'yo ko lang natagpuan tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, ibog ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayong bukas at kailanman pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasahan, at sa'yo ko lang natagpuan tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, ibig ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon bukas at kailanman pasamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin.
hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Hallelujah, Lord. Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus, kami kayo natutulog at papasalamat, Lord God. Lord, tunay nga ang Diyos na sinamahan ng Panginoon Diyos, Lord. Salamat po sa pagsama mo sa amin, Lord God. Lord, nilipat po namin, O Diyos, O Lord God, ang mga leader, Lord God, Lord, sa pangungunan po ng Pastor Boy, Lord God, Lord, na aming senior pastor, Lord God, Lord, dalangin po namin, O Diyos, Lord God, na patuloy na palawakin mo, O Diyos, yung ministeryo pinagkatiwala mo sa Kanya. I-bless mo, Lord, lahat ng pinagkatiwala mo sa Kanya, Lord God. Lord, dalangin natin, O Diyos, ingatan mo siya maging ang kalusugan niya, Lord God. Lord, maging ang mga mahal niya sa buhay, ingatan mo, O Diyos, O Lord God. Lord, dalangin po namin, Lord God, Lord, na Lord, double portion of anointing, Lord, sa aming senior pastor, O Lord God. Lord, dalangin namin, O Diyos, O Lord God, Lord, maging ang aming mga district pastor, Lord God, Lord, dalangin ko lang, ingatan mo sila, Lord God, maging ang mga kalusugan nila, maging mga mahal din nila sa buhay, Lord God, Lord, pakaingatan mo, O Diyos, Lord God, Lord, pabantay mo sa mga anghel mo, O Diyos, Lord God, ang mga mahal nila sa buhay, maging mga pastor, Lord God namin, Lord, mga workers, O Lord God, ingatan mo, O Diyos, O Lord God, Lord, mangyari at maganap ang perfectong kalooban mo sa kanilang buhay, O Lord God. Lord, dalangin namin, Lord, yung vision, Lord, na pinagkatiwala mo sa kanila, Lord God, yung 1,000 churches per district, Lord God, Lord. Lord, dalangin namin, O Lord God, Lord, na Lord, i-bless mo ito, O Diyos, O Lord God. Lord, maganap, Lord God, na ayon sa plano mo, O Diyos, Lord God, na pagbubukas ng maraming simbahan, O Lord God. Lord, na makapag-produce po ng maraming manggagawa mo, O Diyos, Lord God. Lord, maging pastor, prayer warriors, workers, O Lord God, givers, supporters, O Lord God. Lord, na makapag-produce, Lord God, ng mga lingkod mo, O Diyos, O Lord God, sa bawat district, O Lord God. Lord, maraming salamat po. Maging ang nalalapit namin camp, O Lord God, July camp, mid-year camp, O Lord God. Lord, i-bless mo ito, O Diyos, O Lord God. Lord, ngayon pa lang po, Lord, nagbibiga na po kami, nagdedeklara na po kami ng katagumpayan, Lord, sa nalalapit namin July camp, O Lord God. Lord, dalangin namin, Lord, i-bless mo, O Diyos, Lord, yung transportation, maging ang mga fundraising, maging, O Lord God, Lord, ang mga, Lord, ang county ng bawat isa, Lord God. Lord, dalangin ko namin, Lord God, na mga manggagawa, Lord God, at mga pastor, workers, Lord God, makapagdala, Lord, ng maraming, Lord, na kaluluwa, Lord God, sa July camp, O Lord. Nag-claim po kami ng maraming kaluluwa, Lord God, na madadala, Lord, sa July camp, O Lord God. Lord, i-bless mo ang lugar, O Lord God, na pagdadausan, Lord, ng camp, Lord God. Lord, yung campsite, O Lord God. At sa pangalan ni Jesus, ikaw na naglalagay ng gulo, ng hindi magandang panahon, bitawan mo ang camp namin sa campsite, bitawan mo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ikaw na nagbibigay ng distraction, ng mga sakit, karamdaman. Bitawan mo ang mga a-attend ng camp sa pangalan ni Jesus. Ang mga magagawa, input ng Diyos, bitawan mo sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Lord, nagde-declare kami, Lord, na 1 Peter 2:24, Lord, sa pamagitan ng mga latay ni Jesus, Lord God, ang aming mga lingkod, ang aming mga leader, Lord God, ang aming mga, Lord, mga pastor,
mga workers na nagsigaling na po, Lord God. Lord, salamat po, O Diyos, O Lord God, sa comfort, Lord God, sa kalakasan, Lord God, spiritual, O Lord God, Lord. Salamat po, O Diyos, Lord God, Lord, sa pag-provide mo, Lord, ang pangailangan lahat, Lord God, ng aming, Lord, mga pastor workers, O Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, sa ilang namin may nabibigyan. Mas taas ang papuri, pagsabat paggalang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Mas sa pangalan po ng aming Panginoon sa Panginoon, patuloy namin tinatas sa iyo ang bansang Pilipinas, O Lord. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw, Lord, ang magsaayos ng bansang Pilipinas. Lord, nakikita mo ang kalagayan nito. At Lord, patuloy kami dumudulog sa iyo, Lord. Ayusin mo, Lord, ang bansang Pilipinas. Lord, dalangin namin, Lord, yung masaganang bansa, ang bansang Pilipinas. Lord, pinagpalang bansa, O Lord God. Salamat, Lord, sa kayusan na yun, Lord God. At anumang mga masamang plano sa tanas sa bansang Pilipinas ay binawasak namin sa pangalan ni Jesus. Ikaw sa tanas na gumagawa ng kaguluhan. Sa pangalan ni Jesus, binawasak ka namin sa bansang Pilipinas. Espiritu ng droga, espiritu ng kaguluhan, espiritu ng mga bisyo, mga sugal. Hindi ka namin pinahintulutan sa bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord, nagpapakawala kami ng kayusan, ng kasaganahan sa bansang Pilipinas. Nagpapakawala kami ng kaligtasan, Lord, sa kabuuan ng Pilipinas, Lord. Salamat, Lord. Tunay, Lord, na kiniklaim na namin, Lord, yung kaayusan at kasaganahan sa bansang Pilipinas. Salamat, Lord, sa pagpapala mo, Lord. At ganyan naman, Lord, tiyataas namin sa iyo, Lord, ang aming gobyerno, sa pangunguna po ng aming presidente, na si Bongbong Marcos. Dalangin namin, Lord Diyos, na bigyan mo siya ng wisdom, knowledge, Lord, na understanding, na pamahalaan, Lord, ng gobyerno mo, Lord. Turuan mo siya, Lord, guide mo siya, Lord, na pangunahan mo siya at pamahalaan, Lord, na maayos ang aming gobyerno, Lord, lalo na sa panahon ito ng kaguluhan, Lord, bigyan mo siya ng lakas, ingatan mo siya, protektahan mo siya, Lord, laban sa ng gawa ng kaaway, Lord. Salamat, Lord, at tunay, Lord, na magiging maayos, Lord, ng aming gobyerno sapagkat ikaw ang siyang maumuna sa aming presidente, Lord, hanggang sa pinakamababa, Lord. Bigyan mo sila ng kakayanan upang pamahalaan, Lord, ang gobyerno ito, Lord. Salamat, Lord, at ngayon pa lamang, Lord, ay dineclare namin, Lord, yung patagumpayan ng gobyerno dito sa aming bansa, Lord. Salamat sa protection, salamat, Lord, sa pagtuturo mo. Bigyan mo sila ng pusong mapagkumbaba, pusong mahinahon, pusong tapat sa panunungkulan. Lord, salamat sa kaayasan ng aming bansa at ng aming gobyerno. At gayon din naman, Lord, patuloy namin tinataas sa iyo yung aming pong araw-araw na Bible study. Salamat, Lord, patuloy, Lord, na i-guide mo, Lord, yung aming mga pastor, Lord, bigyan mo sila ng wisdom, knowledge, and understanding. Patuloy mo silang, Lord, patatagin, palakasin at turuan, Lord God, sa mga mensahe nagmumula sa iyo. At Lord, gayon din naman sa aming mga nakikinig, patuloy, Lord, na bigyan mo kami ng pusong madaling umunawa, iukit mo sa puso namin yung mga mensahe nagmumula sa iyo, Lord. Salamat, Lord, sa katagumpayan ng aming Bible study. At patuloy mo, Lord, na kami ay turuan sa araw-araw. At Lord, tinatas din namin sa iyo, Lord, yung mga pangailangan ng mga pastor and workers namin, Lord. Ikaw ang nakakaalam ng kalagayan ng mga pastor and workers namin, Lord. Pagpalain mo sila, i-provide mo, Lord, yung mga pangailangan nila sa mga personal nila at sa mga simbahan, Lord, sa mga renta, sa mga water bill, electric bills, Lord. Lord, kiniklaim na namin, Lord, yung mga pangailangan nila, Lord, na tunay, Lord, na tinanggap na nila, Lord God, yung mga pagpapalang nagmumula sa iyo. Maging yung mga family, Lord, ng bawat isa, ng mga pastor and workers, maging sa mga miyembro, Lord, patuloy, Lord, na ikaw nga po, Lord, patuloy na mag-bless at padaluyin mo yung siksik, liglig na pagpapala sa bawat isa, Lord. Salamat, Lord, sa pagpapala na nagmumula sa iyo. Salamat po, Ama, sa iyo ang papuri, pagdakil at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Yes, so God, dami naman sa pangalan ni Jesus, Lord. Yasin po namin siya, Panginoon, sa mga oras ito, Lord God, ang makasama po namin, O Diyos, na nasa abroad, Panginoon. Ang madalangin namin sa pangalan ni Jesus na, Lord, ingatan niyo po, Panginoon, yung makasama namin po, Panginoon, sa mandakot po sila naroon, O Diyos, yung divine protection mo, Panginoon, ng suma kanila, O Diyos. Maging, Panginoon, sa mga pamilya na iniwan nila dito, Panginoon, sa bansang Pilipinas, ingatan niyo rin po sila, Panginoon. Lord, gawin mong pagpapala, Panginoon, yung makasamahan namin ito, Lord God. At patuloy, Lord God, na
Lord, gamitin rin po sila mightily, Panginoon, sa pag-share, Panginoon, na yung sa tao, Diyos, sa among lugar sila naroon, Panginoon. Lord, binibless po namin, Lord God, ang mga kasama namin ito, Panginoon, na nasa abroad, O Diyos, pagpalaan niyo, Panginoon, ang bawat hawakan ng kalamang kamay, Panginoon. At patuloy, O Diyos, mangyari nawa, Panginoon, ang kalaban mo sa buhay nila, Panginoon, sa mangkuda ko sila naroon, O Diyos, sa pangalan na aming Panginoong Jesus. David po, Ama, nanasin po namin si Lord God, sa mga oras na Lord God, yung mga under construction na simbahan, Panginoon, dito po sa local, maging sa abroad, Panginoon. Dalangin namin, Ama, na patuloy, Lord, na ikaw ang malayang manguna, Lord God, sa mga simbahan ito na open, Panginoon. At sa mga susunod, Panginoon, na panahon, Lord God, salamat na yun palang inakin na po namin, Lord God, ang mga simbahan ito na pagkakatiwala mo, Panginoon, Lord, yung 1,000 churches, every district, Panginoon, dito po sa local, sa abroad. Salamat po, Panginoon. Patuloy ang madalangin namin, Lord God, na ikaw ang mag-provide ng mga pinansyal na kakailangan ng Panginoon sa mga simbahan ito na pagkakatiwala mo, Panginoon. At Lord, ikaw ang magpadala ng mga manggagawa mo, Panginoon, sa mga simbahan ito, Panginoon, na bubuksan, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. At sa pangalan ni Jesus, pinawasak namin ang lahat ng plano mo sa mga lugar na yan, para hindi makapagtayo ng simbahan. Ngayon pa lang, pinapalayas namin kayo ng mga territorial spirit, of darkness, principality spirit in high places. Pinapalayas namin kayo sa mga lugar na yan. Lumayas kayo, lisanin ang lugar na yan, ngayon din, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name, Panginoon, patuloy, O Diyos, nagpapawala kami, Lord God, ng katagumpayan sa mga lugar na yan, Panginoon. At patuloy, Lord God, na mga libo-libo mong anghel ang patuloy na mag-ingat, Panginoon, sa mga lugar na yan. I-bless mo, Lord God, ang mga lugar na yan sa pangalan ni Jesus. Kaya din po, Ama, tinatasin po namin siya, Panginoon, ang aming senior pastor, Panginoon, si Pastor Boy, O Diyos. Lord, patuloy na inakit po namin, Panginoon, yung complete healing, Lord God, ng aming senior pastor, Panginoon, si Pastor Boy, Panginoon. Salamat, Lord, sa kanyang healing anointing, Panginoon, na pinagkulam niya, Panginoon, na pinahak mo, Panginoon, sa 1 Peter 2:24, na sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus, kami, Panginoon, na nagsigaling na, O Diyos. Lord, patuloy na ingatan mo, Lord God, ang kalusugan ni Pastor Boy sa araw-araw, Lord God. Patuloy bigyan mo sa kanya yung kalakasan, physical, emotional, spiritual, Panginoon. Lord, binibless po namin ang aming senior pastor, Panginoon. Pagpalain mo, Lord God, ang bawat hawakan ng kanyang mga kamay. Palawakan niyo po, Panginoon, yung ministry na pinagkatiwala mo sa kanya, Panginoon. At i-provide mo, Panginoon, ang lahat ng mga pangangailangan niyo, O Diyos, sa araw-araw. Higit sa lahat, Panginoon, sa ministry na pinagkatiwala mo sa kanya, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Kaya din po, Ama, nagasulit po siya, O Diyos, ang lahat ng may mga prayer request sa mga oras ng Panginoon. Sa live ito, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang nakakaalam, Panginoon, ang nilalaman ng puso ng bawat isa, yung mga prayer request, Panginoon, ng bawat isa. Dalangin ko po, Ama, sa pangalan ni Jesus, na ngayon pa lang, Panginoon, katagpuin mo ng Panginoon yung prayer request ng bawat isa, O Diyos. Ngayon pa lang, Lord, salamat sa kasagutan, Panginoon, ng mga panalangin ng bawat isa. Dahil, Lord, nangako ka, Panginoon, sinabi mo sa iyong salita, ano man ang hiningan niyo sa Ama, at ipagkakalam po sa pangalan ni Jesus. At kung kami po ay mananalangin, manalig po kami na ito po natanggap na namin. Kaya Lord, salamat Panginoon sa kasagutan ng aming mga panalangin sa oras to. Salamat po Ama, binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan po ng Jesus. Amen. Luwalhatiin ka ng buong puso at isipan, ngayon at kailanman. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang awit ko, ang pag-ibig mo'y walang katulad. Jesus, purihin ka sa aking buhay. Itataas kita
sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Luwalhati ka ng buong puso at isipan, ngayon at kailanman. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang awit ko, ang pag-ibig mo'y walang katulad. Jesus, purihin ka sa aking buhay. Itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka lumulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Sa aking buhay, itataas kita sa lahat ng sandali. Papupurihan ka, kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Kailan may di ka nagkulang. Biyaya mo'y sapat, Panginoon, minamahal kita. Panginoon, minamahal kita. Panginoon, minamahal kita. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po o Diyos sa pagsanto sa amin sa gabi ito. Salamat po sa katagumpayan, Panginoon, ng prayer na ito, Panginoon. Kasi na o Diyos, salamat, Panginoon, sa ngayon pa lang sa kasagutan ng mga panalangin sa gabi ito, o Diyos. Alam namin, Lord God, ito po ay kinatagpo ng Panginoon sa pangalan na aming Panginoon. Sa patuloy, Ama, Lord, i-cover mo, Panginoon, ng banal na dugo ng Panginoon, Lord God, ang mga panalangin ka, Panginoon, at
Lord God, mangyari ang kalaban mo, O Diyos. Salamat po, Ama. Ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good na kami po. God bless po. God bless po.